Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, o itamailahan ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios. Musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod lamang sa oras. Kini nga programa, i-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission or MGDM. Ubo sa pagdumala ni Pastor Babrio, gisuportahan usab kini sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region or sa Davao City. Kini mga kasimbahanan mao ang Grace Christian Church, Alcantara Comunal, Tibungco, Davao City; Grace Christian Church, Panabo, Davao del Norte; Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Island Garden City of Samal; Grace Christian Church, Ola, Los Amigos, Davao City; Grace Christian Church, Ola, Overview, Davao City; o Grace Christian Church, New Visayas, Davao del Norte. Aduna sa kitay mga kaubanang simbahan, no? Gawas diri sa Davao City. Ang ilang address mao kini: Purok Waling-Waling, Poblasyon 2, Midsayap North, Cotabato. Ubos ka na mga kaigsuunan sa pagdumala ni Pastor Jose Toto Bilzar Istember. O sa Purok Unod, Waling Alyusan, North Cotabato, nausab diya atong kaubanan nga si Pastor Dominador Capablanca. O dito sa Oroquita City, nausab diya ato ang kaubanan nga si Pastor James Dano Amis. O sa Visayas area usab na diya ato ang senior pastor, no? Ang iyahang ginumulahang simbahan, ang address makita sa Grace Christian Church, Bohol Incorporated, number 12A Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. No? Ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. O diya usab sa Carcasibo, nausab diya atong kaubanan ni Pastor Al Pisto. Kini nga programa, giabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Yes, uban sa iyang mabiyabihon ng mga personnel, DigiWell, Digiga, and Digigab. Ini ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Ruel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makikuban na sa kaninyo mga kaigsuunan, sulod lamang sa oras o tunga. Bueno, sa dili pa kita mo padayon sa atong pagtuon karon sa 10 problem solving devices, anam ta karon sa number 7. Ako sa ngayon si Pastor Freddy, no, sa opening prayer. Mag-aamputa. Amahanan mo nga Diyos, salamat na usab sa opportunity nga ihatag ang kanamo. Maging kami magkasilbiya sa inyong puno. Sunod sa oras sa tunga. Pinagi nilang online streaming. Salamat Father God sa inyong pagtabang kanamo. Paghatag kanamo o bigang kaalam through the 15 minutes of the Holy Spirit. Pagbisan ng kusog. Salamat Father God. Ang inyong ngalan, maya sa maninin. Sa oras ito nga, namang paggagamitin karon sa dala sa inyong sabang. Ako sa mga itindihan nga nakalino, ang mga nagkapaminaw, salamat na ikaw magkakasap kanila kung din kang lamdag. At sinunta na natin, ginapagyan, ginapagsalamatan ng malawat, pinagiraman sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Kaya ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok nga gamhanan, labi pang hay sa espada nga duhay sulab, o mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, o mutungkad
sa hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. 13. O sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, inunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa maghatag raw niya kita og usay. Mayong hapon pag-usab mga igsoon. Ako sa ngayon si Pastor PD siguro, no? Sa pag-review, Pastor, sa akong previous topic sa milabay nga Natunan na ito atong salamat Pastor Ben. no? Pero nata karon sa kuan Pastor Ped Personal sa personal sense of destiny. Okay, so atong atong i-review sa magkadiyot ang doctrinal orientation sa 5 ug 6 man ta atong milabay Pastor Ben, no? Okay, oo. So personal love for God na ta. Yes, karon number 7. Number 7. Atong i-review sa makadiyot ang doctrinal orientation. Doctrinal orientation, Bible doctrine is having God's word in your soul and thinking with divine viewpoint. Sa Romans 12:2-3 nagaingon, stop being conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Think with sound judgment, as God has assigned to each one of us a standard thinking from His Word. And then sa Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So every problem in life has a solution stated in the Word of God. As you use doctrinal orientation, you'll find yourself asking, what does the Bible say about this? You will see how God's Word relates to every area of your life. Bible doctrine guides and encourages you with the truth. I have directed you in the way of wisdom. I have led you in the upright path. When you walk, your steps will not be impeded, and if you run, you will not stumble. Take hold of instruction. Do not let go. Guard her, for she is your life. Then sa Jeremiah 15:16, your words were found and I ate them. Your words become for me a joy and a delight of my soul. There is a doctrinal orientation na giskutin siya may tungod sa kaimportante sa Word of God nga dapat nga musulod dito sa atong kalag. Hinumduman na to, ang Word of God mao ang gitawag na to pinaka-powerful tool para sa Kristohanon nga magkinabuhi sa Christian way of life. But without doctrinal orientation, kaya pulong sa Diyos man God, kung naalam niya siya sa gawas, pasahon lang nato, kung dili siya musulod sa ato ang kalag, walay kahimuan, walay power. Bisan pag unsaon mo na pagbasa kung hindi siya kasulod sa ato ang kalag, wala siya power. Mahimo lamang powerful ang Word of God sa dihang masabtan kini sa usa ka magtutuo o sa pagsabot niya niini iyang mametabulize ug nga magapuyo diha sa iyang kalag. Dinha na mahimong powerful ang Word of God sa kinabuhi sa magtutuo. Mao kanang doctrinal orientation. Mao kanang importante kayo alang kanato ang pagtuon sa pulong sa Dios. O gani si Jeremiah nagaingon Dios ang imong pulong akong nakaplagan ug akong gikaon kini. Now gikaon bot sabot iyan gisabot kini, metabolize. Your words became for me a joy and delight of my soul. Ang pulong sa Dios mo'y kalipay alang kang Jeremiah ug bisan man delight sa iyang kalag. So, sa doctrinal orientation, kung nakita din na provides the solutions for any problem. Now, sa personal sense of destiny, this is an extension of the first 5 problem-solving devices. You advance to the point where you keep your focus on the Lord Jesus Christ
rather than on yourself. So sa personal sense of destiny, we have only one focus, fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Only sa personal sense of destiny. So you leave your personal agenda behind and you walk through the door into God's agenda. Wala kita laing agenda. Dili ang atong agenda, kundi ang agenda ni Kristo Jesus. This is where you begin to understand God's plan for your life. Your life takes on meaning and purpose. You know why you're here. Now you're on God's agenda, not your own. Sa Proverbs 18:21, nagaingon, there are many plans in a man's heart, but is the Lord's counsel that will stand. A personal sense of destiny motivates you to get your priorities right. You move through spiritual self-esteem to spiritual independence and then to spiritual maturity. You can stand on your own, applying the Word of God you have stored in your soul. You don't have to rely on others for counseling, motivations, or to prop you up. So, mo kining personal sense of destiny. Ang gusto ka magtuto na nakalabang siya sa spiritual childhood o nakasunog na siya sa gitawag spiritual adulthood. Ang bisa, anana siya sa spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and then spiritual maturity. Mao ka na ang atong ditunan sa milabay nga Domingo, o karon nga milabay nga Sabado, o karon nga Sabado ha atong pagkatunan na usab ang problem solving number 7 nga mo ang personal love for God. Kaya hinapag kay Pastor Ruben. Okay. So, daghang salamat Pastor Fred. Mao kato ang ato ang lesson last Saturday. No? So, karon adto na kita sa problem solving number 7 na mao ang personal love for God. No? Personal love for God. Matod pa dinhi, the Bible commands us to love God. Atod pa sa Matthew chapter 22 verse 37, nagaingon, you shall love the Lord your God with all your hearts and with all your soul and with all your minds. Though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy, inexpressible and full of grace. No? 1 Peter 1:8. No? So, when Bible tells us to love God, it implies we must know Him. We must know Him. If you don't know Him, if you don't know His Word, you don't know Him. And you can't love Him. That's why, kinanglan din nato, isip ng mga magtotoo, that's why Bible study is so important. Importante yun kayo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, maura na ang pamaagi nga ang Ginoo makikommunicate nato through His written word, the Bible. No? Diya siya makiginabi nato, makikommunicate nato. O kita po, makikommunicate po ta sa Ginoo through prayer. So, balik ko na po, no? When the Bible tells us to love God, it implies we must know Him. Saan na to? Pagkabalo niya. No? If you don't know His Word, you don't know Him. And you can't love Him. That's why Bible study is so important. The more you learn about Him, the more you love Him. And the more you love Him, the more you want to learn about His Word. So, true. Kasi pa ito, sa istorya. Yeah. Mabita na, Pastor Rowell, nga kung mag-hisgod ganita o
mga dili magtotoo, Mhm. imposible gid sila nga makaigugma sa Dios. Okay, mga dyan. Kay unang-una, kung wala kay pulong sa Dios sa imong kinabuhi ka ikaw nga magtotoo, di man ganito makaigugma sa Dios. Tinawag. Kung sa kung sa katao nga walay Kristo, wala mo kang Kristo ang Ginoo man gawas. Mao nang giingon diya sa 1 Corinthians 2:14 Pastor Pedro. Nga alam nila ang pulong sa Ginoo walay pulos. Walay pulos. So dili gyud pwede nga mahigugma nimo ang Dios. Yes. Bisan pag unsaon mo singgit-singgit sa imong baba nga mahigugma nimo ang Dios. Wala ka na sa katinuran. So morning is put on the when the Bible tells us to love God, it implies we must know Him. So alam ka na to nga mga magtotoo na makasulti lang yung kita na tinuod nga gihigugman nato ang Dios. Tungod kay nailhan nato siya. Now, so sa mong paagi nga nailhan nato siya. Nailhan nato siya tungod sa atong pagtuon sa tulong sa Dios. So, mo kinigingon siya nga gingon dili nga if you don't know His word, you don't know Him. And you cannot love Him. Yes. So, kung wala nimong masamti ang pulong sa Diyos, o ang pulong sa Diyos, wala mong gapuyo sa inyong kalat, hindi ka makahigugma kaniya. Kaya sa mga gani, ang mga nagtuon na kang Kristo, kung wala pa siyang muabot sa gitawag spiritual adulthood, hindi ka magaling siya makahigugma sa Diyos. Mas mailog ka magaling siya sa pagigugma sa mga butang sa kalibutan. Kung mo naging niya din, if you don't know His word, you don't know Him, and you cannot love Him. So alam ka na ito, mga magtotoo na, yes, pwede kita magkasulti ng higugman na nato siya. Tungkol kaya doon na kita ipulong sa Diyos dito sa ating dalag. O pagbasa din ha sa Mark 12:13, higugmawan ni mga Diyos sa tibok ng kasing-kasing, sa tibok mong una, sa tibok mong dalag, sa tibok mong kusog. Yes, makaingon na ikaw sa mga kaugalingon nga, yes, ako naging siya higugmawan. I-priority na gina ko siya. So, resulta ka na siya sa mga daghan nga mga doktrina na nakasulod sa atong kinabuhi. Yes. So, mo pa ng panahon na nga makahigugma kita sa Diyos. So, morning gingon din, that's why Bible study is so important. The more you learn about Him, the more you love Him. And the more you love Him, the more you want to learn about Him. So, magtuon yun niya. Mo nang sa 2 Peter 3:10, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yes. The more you have knowledge about the Lord Jesus Christ, the more you will love Him. Kaya kung hatag ito sa Ruben, Tinood din ano? Kay kung wala gyud tay pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili na to siya may baluan o dili na to siya may kugo. Kay kulang man tao intake sa pulong sa Ginoo, no? So tama gyud, no? Ingon diri when the Bible tells us to love God, it implies we must know Him. No? If you don't know His word, you don't know Him, and you can't love Him. That's why Bible study is so important. The more you learn about Him, the more you love Him, and the more you love Him, the more you want to learn about His word. No? So muna itong ibasa ganiya, for this is the love of God, that we keep His mandates. And His mandates are not hard. 1 John 5:3. Iingon po diya sa Matthew chapter 11 verses 29 to 30. Take my yoke and learn of me. My yoke is easy and my burden is light. No? So the way you know you love God is if you obey Him. No? He doesn't ask you to do something that you can't do. So, love is a test. So, unsa man nga test?
the test is, will you obey God? So, di po ka maka-obey sa Ginoo, Pastor Pete, kung kulang ka sa instruction sa pulong sa Ginoo, di ba? Tinod yun. Oo. So, tinod ka na, Pastor Red, nga ang usa ka magtutuo nga nahigugman na sa Dios, mubigit siyang kuman. Mubay sa iyahang mando. Baganang paglikay sa sala. So, kung tinod mo gihigugman ang Dios, muli kayo nagit ka sa sala. Baganang pag-stay in fellowship with God, kung tinod na gihigugman ang Dios, mo stay in fellowship with God na ka. Sa dihang ma-out of fellowship, mubalik yun ka dayon. Kaya dili na lagi kinaiya sa usap ka magtutuo nga nagatubos pagkahamtong nga magpabilin sa sala. Nahimo na tang ulipon sa pagkamatarong. Do dili pa ta perfect, dili pa man ta perfect sa yuta, pero mo gina ang atong mga kinabuhi, ang atong mga pangalantaw. Nga gusto na nato nga magkinabuhi ang matarong. Ug ang pagkinabuhi nga matarong mao kanang obedience to God's command. Botog sabot nga atong ginasunod ang iyang kabubuton. Kung wala kita magasunod sa iyang kabubuton, nagpasabot nga wala pa ginato siya gigugma. So, busa, tinuod kining ingon dinhi nga the test is will you be God. So, kung tinuod din gihigugma ang Diyos, adunay pagsulay. Ug ang pagsulay mo kini imo bang pagkasunod ng Dios. Kung wala nimo gisunod ang Dios, wala pa nimo higugma siya. Murag sama gud ng Abraham, Yes. ang pagsulay sa Dios ngadto kang Abraham na ihalad niya ang iyang anak na si Isaac. Kunya, kung wala niya gihigugma ang Dios nitong panahon na dili gito niya tumanon kay higugma biya pud niya ang anak. Kinsa man gyud usa ka amahan nga muhalad sa iyang anak. Pero tungod kay nagpalabi ang iyang gugma sa Dios, mao tong misugot siya sa Dios paghalad sa iyang anak. So ang gugma di ay ang gitawag natong ilhanan sa gugma mo ang pagsunod sa sugo sa Dios. Kung tinod nga gihigugman nato ang Dios, musunod kita ngadto kaniya. So mo kanang pag-ingon diri sa John 14:15, if you love me, you will obey my mandates. Kung tinod kita nahigugma sa Dios, atong gintundon siya. Wala mo kita nag-ingon Pastor Well nga hingpit na gid kita. Kaya pa man kita gid mamahingpit hangtod nga mabot ang rapture of the church. Makasala ka kita. Pero ang kanindot sa tuwa, kung makasala ka, mubalik din tangan to kanya. Yes. Kabalo na ta sa mechanics. Kabalo na ta sa mechanics. Kaya mo lagi na, dili lagi na to gusto mo maglunang to sa sala. Ang ato ng gusto nga magkinabuhi na tang uyon diya sa iyang kabubuton. Magkinabuhi na ka liha sa iyang pagkamatarong. Magkinabuhi na ka nga nag-fellowship ka oban sa Diyos, dili out of fellowship. Mo naman na ang ato ang life. I do not know kung mo na ang inyong mga kinabuhi. Mo na ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Kaya kung mo na nagpasagot nga ang inyong kinabuhi, nagatubo na Diyos. Nagatubo na. Sige, Pastor Ruel. Okay. So, mo ni giingon diri, the way you know you love God is if you obey Him. He does not ask you to do something that you can't do. So, love is a test. The test is, will you obey? So, usaon na ito pag-obey sa pulong sa Ginoo. Pangitao na ito ang iyang pulong. No? Narumduman ako itong Jeremiah 29:13 Pasopet na and you shall seek me and find me when you search me for me with all your hearts. Meaning na kay desire na mo search sa pulong sa Ginoo. Eh nga naman,
this is a positive volition. No? This is a hunger to know God's Word and what He has for you. Dapat na kay positive volition towards doctrine. No? Tama din ako, Pastor Well. Kay ang pulong sa Ginoo, make it a habit or kanang Bible study daily habit yun sa imuhang daily life, sa imong Christian way of life. No? Kaya naman, the Bible is the mind of Christ. No? God's Word is the absolute truth and encouragement sa atong Kristohanon nga pagpangalagad. No? Mahimo tang out of tawag na kanang out of fellowship or Out of the line. kung walay giya nga mao ang pulong sa Ginoo. So, mo dong ingon ganiha na John 14:15, if you love me, you will obey my mandate. No? Nga ingon ang 1 John 2:5, whoever keeps His word, truly the love of God is perfected in him. No? So, as a believer in the Lord, no, sa atong Christian way of life, sayod naman kita na kung wala ang Bible, ang written word, wala kita giya sa atong pagpangalagad sa phase 2. No? Kaya nga naman, manggudya tanan ang atong mga tools yun sa atong pagpangalagad. Doctrine, promises, techniques, sa mga pastor, mga principles in life, dagiti tanan. So kung wala tay mo nigingon diya na if you love me, no? So ato ang pangitaon ng iyang pulong, no? So makita lang nato na through his word nga mao ang Bible. So mao na ang giingon diha nga personal love for God na natay dakong tama ba ang word nga pangita kahangawa sa iyang pulong. Oh. Ako tay Kahangawa. kahangawa sa iyang pulong. So this napasubit so. Si. So this problem solving device motivates parents and children to obey the mandates in this passage. No? So, abi na ko paralan sa mga bata, kay permitin natin itudlos mga bata. Apil ta ni mga parents ko dai. Ephesians 6:1-4, no? Children, obey your parents. No, dili na ni ang bata so. Tama. Sa tanang believers ko ni. Kasi kung gano'n siya, Pastor Well, ang tanang magtotoo mo gano'n diskutan din nga kung pwede na gano'n ta mabot kita sa punto nga diin mo motivate kita nga higugmaw na to ang Diyos labaw sa tanang sa atong kinabuhi. Mo nang diskutan na sa Marcos 12. So dili lang kay anak lang, parents, tanan gid ta pero mao lagi na ang mga unbelievers hindi pwede na magahigugma sa Diyos. Ang Diyos, bisan magaling ang Diyos, naghigugma sa mga unbelievers. Pero ang gugma nga iyang gigamit is gitawag na ito impersonal love. Yes. Ang nakanindot sa believers kay tungod kay nahimo na ta magtotoo o nakabato na ta o pagkamatarong ni Kristo. So ang pagtratar sa Diyos sa tuwa is personal love na. Tungod kay because of the righteousness of Christ nga nasa sulod sa atong kinabuhi. So, mo ni pagdundre, this problem-solving device motivates parents and children to obey the mandates in this passage. Dili lang kay children lang, hindi lang apil ang parents. We are mandated to obey, no? And to love God. Sige, Pastor Robert. Okay. So this problem-solving device, motivates parents and children to obey the mandates in this passage. Atod pa sa Ephesians 6:1-4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.
So, love is a virtue. Personal love for God is the greatest motivational virtue you can have. So, this problem-solving device gives you capacity for life. No? So, itong may balon diri nga ang personal love for God, no? Problem-solving device number 7, ang purpose diyan is to motivation to be obedience to God's plan. Na yung mga panultihon Pastor Roel nga moingon sila sa usa ka tawo nga kung nagani siya ay na siya ka na gahom virtue daw na siya. So pag sulti diri nga love is a virtue, gisgutan din ni tinod nga kung na kay gugma dili na basta-basta ang imong pagkatao niya na na kay virtue yun. Sa Bisaya mo siguro niya is virtue mo siguro niya. So love is virtue. So personal love for God is the greatest motivational virtue you can have. So kung tinuod yung gihigugma ang Diyos, nanay virtue, nanay power na sulod sa inyong kinabuhi. Nga di nag-motivate sa imuha sa paghigugma, sa pagsunod ko niya. Tungod po, kay kita, well known sa iyang pulong. Oh, kana. Kaya di man kita makahigugma niya kung wa ta kabaw sa iyang pulong. Una man gid na no, kung ang pulong sa Dios na nasa atong kalag. Kung yes, mao na gid na ang una yung kuan nila power nila, mao na gitawag. Mao na mag-motivate na to love God. Mao gid ang number 1 nga power na paggamiton sa power of the Holy Spirit nga kita mo produce sa tinuod nga gugma. Tinuod yang gugma. Kaya dili po po pwede nga ang balang espiritu lang mo produce niya na. Wala ka na diya sa ito ang kalag. Maguna yun nga na sa itong kalag. Na ang doktrina, halimbawa personal love for God the Father, pareha ng personal love for all mankind, pareha ng personal love for God the Son, o at yung kinitawag fellowship with the Holy Spirit. So, makabaton kita o tinuod nga gugma sa dihang ang pulong nga gugma na nasa atong kalag. Mahimo siyang virtue, mahimo siyang power sa sunod sa tuwang kinabuhi nga mahimo na kitang nagkinabuhi diya sa pagsunod niya nga pulong na natagugma sa Diyos. Kung resulta po siya sa gitawag na ito functional virtue, mahigugma kita nga ito sa ubang tao. Okay, so mao gini ang personal love for God. Problem-solving devices number 7 is to motivate to be obedience to God's plan. No? Obey ta sa iyang plano. No? So di ta maka-obey kung dili ta well equipped or wala tayo proper intake sa Word of God. No? Ang kinahanglan yun. Now, Pastor Peg, muadto na ba ta sa ika-8? Yes, ang sunod din is naana ka sa ika-8 Yes. na mo ang impersonal love for all mankind. So, musunod yun siya, Pastor Fred. Oh. Kung na kay personal love for God, mo-follows po ni. Musunod mo ni impersonal love for all mankind. Ang personal love for God man is motivational. So muna nga nag-function ka tungod sa motivational nga gigugman nimo ang Dios, nagasunod ka niya, nagabuhat ka sa iyang mga buloton, nagatuon ka sa iyang pulong, nagahatag ka, nahimong virtue ang gugma nga nasa sulod nimo. Ug mo ning functional, gitawag sig functional tungod sa imong paggugma sa Dios, dili may apply nimo sa mga tao. Kumuna ning gitawag impersonal love for all mankind. Maning sunod, resulta sa atong personal love for God. So, padayon Pastor Ruel. Okay. So, ang impersonal love for all mankind, mao ni ang problem-solving device number 8. No? Natod pa sa 1 John 4:20-21, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother
whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also. No? O din ang mandate. No? So, this problem-solving device is vital for dealing with people. No? Kaminaw kita kay kasagaran yun kayo. No? Binigyan ka ng mga people test. No? Yes, people are imperfect and make mistakes. All have a sin nature. Love is not designed to work only when you are in good terms with someone. Think about this most obnoxious person, you know. I call them, say pagkuha na to ni Pastor Ped, WOG may ihang sabot yun or gitawag mo na siya weird. Obnoxious jerk. Weird, obnoxious jerk. No? God says, you must love weird, obnoxious jerk. No? Or gitawag o WOGs. No? Meaning ana, weird, obnoxious jerk. No? So, God says, you must love WOGs. No? Lisod kayo. No? This is hard. No? Lisod. It requires you spiritual love, impersonal love. Not personal love. No? Kay medyo kakaya ang personal love pasapid. No? Dili man Ikalahutay. makadawat ang personal love tungod kay ang personal love taas siya ang standard. Mhm. Ang standard sa personal love, kung imong pagkatanawon, higugma lang mo siya kung nakita nimo nga ngayon siya higugmaon. Or gitawag og conditional. O conditional. Mhm. Now karon kay obnoxious man siya, dili mahigugma kini siya pinagi sa personal love. Kaya ang personal love lagi nasa standard. O kung ang usa ka tawo wala na nakapasar sa iyang standard, dili Malisod. niya mahigugma. Ubo sa dito kini siya mapasa sa impersonal love. Na unsa man day kalainan sa personal love ug ang impersonal love. Ang personal love taas na standard, na kondisyon. Higugmaon ta ka tungod kay may katuwa. Pero ang impersonal love, higugmaon ta ka bisag dili ka angayan nga higugmaon. So mo kani nga dinhi ma-apply ang ato ang gitawag na to impersonal love bisan man sa mga obnoxious nga mga tao. Mga tao nga barumbado, mga tao nga Weirdo. dili madawat sa ato ang Standard sa tao. Ug busa kung imong pagkatanawon kini siya, ang mai-apply nato dinhi is impersonal love. Grabe no, nakinahanglan yun siya og tuon sa pulong sa Ginoo pasapid. Kay kung wala yoy pagtubo sa espirituhanon, mamalisod yun siya. Dili makaya sa iyang kaugalingong standard. Mabitaw ng pagsugo pa yun sa Dios na higugmaon nimo ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Kana murag din pa na sa Estrovel. Pero pag ingon niya sa Matthew 5, higugmaon nimo ang imong kaaway. Grabe na gina. Na. Kay ang atong kaaway, ang atong standard di man gyud higugmas kaaway. Pero kung Magdungot yun eh. pero kung nagatubo kita nato sa paghamtong, masabtan nato ang pulong sa Dios, mo na lang muhigugman na ta bisan sa atong kaaway. Ano dyan? Sama pananitan kay Jesus Christ sa dito sa cross, bisan tinuod gi dugsang siya og kanang bangkaw, gikoronahan siya og tunok, bisan tinuod gipasipalahan siya, ningon siya nga amahan ko pasayloa sila. Kaya wala sila masayon sa ilang buhat. Yes. Impersonal love. Dili man to personal love kay kung imong tanawon kaaway mo ni Kristo kay palansang gani sa cross. Pero ang i-apply ni Jesus Christ dito is impersonal love. Personal love. Walay condition nga gugma. Bisan pag nagbuhat mo sa kuha niya na gihigugma to gyapon kamo.
Walay kondisyon. Wala ko'y standard para sa inyo ha. So, ihunana, mo na kadako ang gugma sa Dios sa gitawag na to. Bisan man sa mga dili magtotoo o bisan man sa mga wala nagsunod sa kabubuton sa Dios. So, dili pa kayo siguro klaro ninyo kini nga doktrina, but later masabtan ninyo kung sa gitang kalainan sa personal love o sa impersonal love. Sa atua, kada sa atua Pastor Rowell, yes, pwede na nga mo ingon kita nga, well, gihigugma tigid ka, personal love, no? So, kana ang klase nga gugma, personal na tungod kay nailhanta na ka, kauban na ta sulod sa pipila ka mga tuig, o nakita na ko Kristohanon po ka, Kristohanon po ko. So, nahimo na siyang personal. Pwede na nga dili mahimong, pwede na dili mahimong bitawag na to impersonal. So, sa dihang magatubo di ay ang atong pagsabot o pag-ila sa usa ka tawo, ang atong gugma mag-develop siya. Mag-develop siya from impersonal to personal. Mabuti nang hitabo po sa tuwa nga to kang Kristo Jesus, na sa dili pa ta magtotoo, impersonal ang iyahang gigamit. Para itong mga tao na nagpalansang niya, impersonal. Pero sa diyang ituo na ta kang Kristo Jesus nga itong Ginoo manluwas, na siya personal love sa tuwa. Nailhan naman ta niya, anak naman ta niya, nahimo naman ta magtotoo niya, na naman tayo pagkamatarong na iyaha. Kumusta, qualified na ta nga higugmaon sa Diyos na personal. Kung kinakailan na siya sa tuwa, na tayo 100% righteousness, o kita usab, nahimong magtotoo na niya. Well, dako na ko kinsa nga doktrina baya ang personal love ug impersonal love na napadiri ang masayt pa nato siguro ang human love kay usahay mo kagat kuning klase sa human love. Anita sa personal love, impersonal love, kung sa gitang kalainan ng tanan. Well, sige lang, no? At least na hinahinay kitag dig out karon unsa ka lawom na ning atong gitun-an kalainan sa personal love unsa man sa impersonal love. Sige, Pastor Ray. Okay. So this Monday from God makes Christian unique because we are to love our enemies. No? Kaya yung siguro minaw diyan nga sura na. No? Pero Monday gini siya igsoon ha. This Monday from God makes Christian unique because we are to love our enemies. That does not mean we should not fight to defend our country, homes, and families. It teaches we must follow Christ's example and love all people using impersonal love. Muna nitong ingon ni Pastor Freddy. No? Nakaingin itong basahan Pastor Freddy. Yes, diri sa Matthew 5 manggot, kung atong pagkatanahon din adunay gisaysay diri sa Matthew 5, nindot kini siya nga pagtulunan. Ang pagtulunan may tungod sa paghigugma alang sa kaaway. Sa Matthew 5, sugod sa 38, nag-ingon diri, kamo nagkadungog na gingon, mata tungod sa mata, ngipon sa ngipon. Ibalo na siguro. Yun, anak. Ibalo siguro tanan ni Nino kung sa ibot sa bot. Verse 39, apan magaingon ako kaninyo, ayaw ninyo pagputli ang taong lautan. Sinunoa, kung may musagpa kanimo sa tuo mong aping, itahan mo kaniya ang tikas usab. 40. Ug kung may masiguro ka kanimo, muilog sa imong kanisula, ihatag pa usab kaniya ang imong pupo. Pagabot ni 41, ug kung may mupugos kanimo sa pagpauban kaniya usa ka milya, ubani siya duha ka milya. 42. Hatagi ang magpakilimos kanimo ug ayaw balibari ang buot mulam kanimo. Pagabot sa 43, kamo nagkadungog na nga gingon, higugmaa ang imong silingan ug dungti ang imong kaaway. Morning diskutan.
nakadungog na nga higugmaan imong silingan ug dumti imong kaway. Verse 44, apan magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway kung pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. Nanuman, dili sa verse 45, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga naa sa langit. Kay siya nagapasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan ug sa ibabaw sa mga maayo. Og nagpadalag ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. 46. Kay kun maoray inyong higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, unsa may balos nga madawat ninyo? Dili ba ang mga maniningil sa buhis nagabuhat man sa ingon? O kung maoray inyong yukbuan ang inyong mga kaigsunan, unsa may inyong nahimo nga labaw pa kaysa uban? Dili ba ang mga hintil nagabuhat man sa ingon? Busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit man. So, kung atong hatagan o summary kini Matthew 5:38 ngadto sa 48, atong makita din mga kaigsunan nga ang gisugo sa Dios nganhi kanato ang paghigugma ngayang gisgutan din nga walay kondisyon. Dili pwede nga aghigugma ta ka tungod kay mayo mong kaskuha. Aghigugma ta ka tungod kay butan man ka. Gihigugma ta ka tungod kay gwapa man ka. Now karon kung ma-opposite na niya na, mingon siya nga kay dili naman maayo sa imuha, dili naman butan alang sa imuha, dili gwapa, dili maayong ikauban, dili na nimo siya higugmaon. Now, ang pulong sa Dios nagaingon, kung higugmaon lang nimo tong mga nahigugman nimo, kung sumay balos nimo niya na, buot sa buot, kinahanglan pa pagkaganti niya na angayan magiging siyang higugmaon. Diba? Kung ang usa ka tao angayan ni higugmaon, higugman nimo siya, kana tungod kay angayan siyang higugmaon. Pero kung ang usa ka tao dili angayan ni higugmaon, apan nimong higugmaon siya, mo nang naiganti. Nana siya ganti. Kaya nga naman, dili angayan higugmaon, higugman nimo. Pero katong isa nga higugman nimo, tungod kay angayan higugmaon, unsa may mo na yung gingon, unsa may balos nimo madawat niya na. Nga bisan man ganitong mga hintil nahigugma sa ingon, nahigugma sa kanila, unsa may kalainan nato nga mohigugma sa taong angayan ni higugmaon, bisan man katong mga dili magtotoo nga mohigugma sa mga dili magtotoo, walay kalainan. Pero kung kita mohigugma sa dili angayan ni higugmaon, nagpasabot nga lahi kita na kalainan. Now, usahay nabiyay mga pagtulunan nga kining Matthew lagi para lagi daw kuno kinisiya sa mga itawag mga Hudiyo na mga kaigsunan aduna kinisiya ay application alang kanato. I do not know kung ang inyong pagtanaw nini kung dili ninyo ni kutloon nga mga pulong diri nara sa inyo basta among ginabasa kini kay aduna siya kahimuan sa atong mga kinabuhi. Nasa kung masupit secondary application. May application sa atong kinabuhi. Asa man ka mamutlo o mga bersikulo nga hiskot nito nga diyan na higugmaon na to ang atong kaaway. So di ka kakita niya na sa ubang mga bersikulo. Nala sa Matthew, Mark, Luke, ug John. Sa ministry ni Jesus Christ. Kung mo sa dako kinsig kagamitan sa atong kinabuhi. Kung ma-miss out na ito kini siya, sama rin ang atong kinabuhi, walay tinuotin kausaban. Sige, Pastor Well, murag aso na ito, Pastor Well? Okay, so direta sa mandates, no, Pastor Fred? So these mandates from God makes Christian unique because we are to love our enemies, no?
That does not mean we should not fight to defend our country, homes, and family. It teaches we must follow Christ's example and love all people using impersonal love. So, the problem comes when you try to love people using personal love, people will let you down. Count on it. Getting angry or reaching with some other mental attitude or verbal sin is the wrong thing to do. The right thing to do is to switch from personal to impersonal love action. Muna yung giingon pa sa pin. No? So, mo nang pinaka-importante daw. The right thing to do is to switch from personal to impersonal love. No? Impersonal love is not based on the other person or his action. Rather, it is based on you and your integrity that comes from your personal love for God. Mao din ang tuburan Pastor Pete o inungdan. Mo ni siyang tuburan. Oh. Tungod kaya doon na kay personal love sa Ginoo, napog kay impersonal love sa mankind. No? So, impersonal love is a functional virtue. Yeah. A functional virtue. No? Use impersonal love when dealing with people. No? O gina, usay makalagot, no? Nani uban moingon nga labi na nang wala nagtuon sa pulong sa Ginoo, moingon na nga wa ko nagdumot pero di ko kalimot. Murag buot pasabot nga wala joy kanang impersonal love jud, no? No? Meaning ga kon pag grudges, no? Pero dapat di ay ingon diri tungod kay na kay personal love for God, doon na po kayo gitawag impersonal love sa laing tao. So impersonal love is a functional virtue. Use impersonal love when dealing with people. Basing it on your personal love for God, and it will resolve all sorts of problems in your life. Kuyawa na? Matod pa sa Philippians 1:9, I pray your love may increase more and more in knowledge and wisdom. Indot kayo nga versikulo sa pwede. Ephesians 4:32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other. Sunod ka na, no? Pero dili lagi kini siya mahitabo kung walay espirituhan nga pagsubo. Mabitaw na nga ang impersonal love gihisgutan gyud diri. It is based on you and your integrity that comes from your personal love for God. Subot sabot nga nasa nahitabo nga kausaban sa imong kinabuhi. Kung unsa man ang kausaban nga nahitabo sa kinabuhi sa katao, nga mohigugma siya ngadto sa mga tao nga bisan dili sila ang ayan nga higugmaon. Sumo kini, no? Maghisgod kita mga magtotoo kay magtotoo mo dili gisgutan ini. Kita nga mga magtotoo nga nagatubog dito sa pagkahamtong o sa diha nga miabot na kita sa level nga diin higugman na nato ang Dios. Mao gina mao gina first level of spiritual adulthood. Miabot na kita sa level nga higugman na nato ang Dios. Kung tinuod na nato nga higugma ang Dios, ang taste niya na iubi na to ang yaman Diyos. So, musunod na ta niya. O kay musunod naman ta kaniya, ang hitabo sa tuwa, na itinuod ng kausaban niya sa sunod sa atong kinabuhi. Mao ka nang gitawag na itong nanay tayo integridad. Nagkinabuhi na ta sa integridad sa Diyos. Yes. O tungod niya ng integrity nga nasa ito, mauling gitawag Christian's integrity. Tungod niya ng Christian's integrity nga nahitabo sa sulod nato, mo nang mo-produce na siya ang impersonal love ngadto sa tanang tao.
So, mo ning gisgutan din nga kasi ang personal love mong God, ang personal love nagabase sa standard. Gihigugman ako ang Diyos. Nganong gihigugman ako ang Diyos? Wala gid siya tinta sa sala. Mahigugmaon gid siya. Matinud-anon siya siyang pulong. Gamhanan siya. Dili siya inhustisya. Matarong siya. Absolute yun niya kung matarong. So, gihigugman ako siya tungkol kanilan ako siya ng anak. So, personal love for God. Tungkol sa kung paghigugma sa iya ha, ang reflection sa akong paghigugma na to kaniya mo ang gitawag kausaban sa akong kinabuhi. So kini nga klase nga gugma mo na ning gitawag na to kasi ang hitabo diri ang subject nga nagaproduce og gugma ngadto sa object nanay tinuod nga kausaban. Ang ikaw na nahigugma sa usa ka tawo tungod kinausab ka na naka-integridad. Dili pareha kung personal love nga dependent siya sa object. Nagatanaw siya sa object. Kung ang object daw tan dili sa kahigugma. Maghigugma lang siya sa object kung maayo ang object sa iya. Samantalang ang impersonal love wala nagadepende sa object kundi nagadepende siya sa subject. Ang subject nga mao ikaw nga nahigugma ka sa imong isig ka tawo, nga nahigugma ka sa imong isig ka tawo, tungod kay ikaw, giusab sa Dios. Na kay personal love for God. Ug musunod ka sa mga mandates niya sa Dios. Ug pagsunod nimo sa mga mandates niya sa Dios, apil na niya na ang imong paghigugma sa isig ka tawo. So doon kilala no, ang personal love objective, ang impersonal love is subjective. Bot sa bot resulta sa imong kaugalingon nga kausaban. Ikaw nga nabag-o mo nang mahigugma ka nga sa mga tao. So, yun na siya. No? Bali, gitawag og manifestation na Pastor Ben. Kaya nung mas sa Ginoo, manifest ito sa tao. Manifest sa tao. Kay paghigugma nimo sa Dios, gusto naman gid mong sundon ang Dios sa imong kinabuhi. So kung sundon mo ang Diyos sa inyong kinabuhi, apil naman ang sugo sa Diyos ang paghigugma sa inyong sa katao. O busa, sa imong pagsunod sa Diyos, tungkol sa imong paghigugma sa Diyos, na tinuod ng kausaban ng nagtawag sa inyong kinabuhi. So ang impersonal love, nagabase sa imo ha, nga nausab. Wala nagabase sa tao nga imong higugmaon. Kaya di ba siya ngayon nga higugmaon? Yan. Pero nga inimi pag yun. Inimi pag yun. Nga higugmaon nimo siya. Tungod ka na ay tinuod ng kausaban sa sulod sa imong kinabuhi. So morning diskutan nga din rather it is based on you and your integrity that comes from your personal love for God. So personal love is a functional virtue. So use impersonal love when dealing with people. Basing it on your personal love for God. And it will resolve all sorts of problems in your life. Masulbad mo, no? Kaya kasagaran na ba sa itong problema is people testing diya, Pastor Ruel. People yun. So kung wala ka nakahibalo sa idea sa impersonal love, pildi ka sa people. Pildi juga. Pildi ka. Sagaran ba po, yan yung mga close na to, no? Manjud kayo. So, na impersonal love, kasi sa Ginoo, malab yun mo ang tao. Wala. Sa away pa. Tungod ko sa imo personal love for God. Okay, so ingon diri ang impersonal love for all mankind, problem-solving device number 8, solves people problems. Muna. Solve people problems. Yeah. Grasya sa Ginoo, no? Sumindot kayo ang pagtulungan niya ng personal love. Tulungan yun ang higugma o atong kaaway. Kung may mga tao din nga samukan sa inyo karon, matistingan ka nini, no? Kaya kakapunay ka sa pulong sa Diyos. Oo. Kung sa inyo ang reply, kung sa inyo. Pero yun na ko ni Pastor Ruel, sa pagsugod nini, di siya
murag pareha sa sili ba nga muhalang dayon. Kani, it demands spiritual growth yun ni Pasupit. Yeah, consistency. Oho. Consistency sa pagpulong sa Diyos and then apply. Mhm. And then it takes time na ma-develop yung ka na muhigugma. Bisan man sa mga tao na dili ka ngayon higugma. It takes time yun. Kaya usually negative reaction mo gud ang kasagaran ni Pastor Ruben. Yeah, ang the best part ba yun ini is gitawag og ang application. No. No? Bisag naa kay pulong sa Ginoo, pero ang pag-apply ni ini nga doktrina ni gitawag og personal love. Kay mo yun ay pinaka barometer yun ang application. Yeah. So people testing ni, bantayan na ito ang people testing kay pag mag-history ka ng people testing, bisa na kasi mong palibot, pwede silang may mong people testing sa Hindi inyo. gyud, no? Pwede po nga naras layo. Kasi ang atong hunahuna man God, nagkalihok mong pagkipasturuan. Isag na siya sa layo, kung mahibulong ikaw, nga naglagot ka niya, pinahin mo siyang people testing sa inyo. So, combination of thought testing of people testing. So, muna, no? Kung naglumot kayo sa katao nga sa layo, people testing of thought testing o sa pasarga, no? Combination sa duha na siya. Ug wa jud kay pulong sa Ginoo, mamayat jud kaniya, no? Kay torture kay na, no? Mentally, emotionally. No? So, nindot jud kayo na ipulong sa Ginoo. So, dunggan na nato ang problem solving devices number 7 nga number 8 rather, no? Na ang impersonal love for mankind solves the people problems, no? So kini nga doktrina ma-relax jud ka ni, no? Makuan ka ba kanang aduna ka na peace of mind. At least na naka-idea. Oo, nga kani gyud ang secretor gyud nga i-apply gyud ay una imo ang personal love sa Ginoo. Imo ra nang malitikan, imo ra nang hibaluan. Kay nanay pagsulay din ini, pagabot niya sa gawas nimo, may mga tao din nga matingala ka nga may usang testing sa imong ginabuhi. Kung magkapasar ka, kana inahili na nagpasar. So, kung dili gini kapasaran na, balik na. Sa kinsang nga tao nga badlong mong gina, para sa imo, di ka kapasar. So, until such time nga magkakapon ka, magkapasar ka ni Lawana, and then sa sunod, di nagkakapasar, sa sunod, magkapasar na po, sa sunod, di nagkakapasar. Until such time nga, mahimo na nimong mapasaran ang, mas daghan na ang mapasaran nimo. Di po kumuingon nga mapasaran nimo ang tanan. Kung kinakatunan na ninyo siya, may mga area, pwede pa gyapon nga bisag ka ng sige na kag-practice na ini, napay panahon nga makuratan ka, hindi ka kapasar. Makuratan ka sa circumstances. Ug sa life situation. Sa life situation. Masugamak. Sugamak yan ang gala. So bantayanan gayo ni, no? So makaya ni tanan, pinaagya ra tas pulong sa Ginoo. No? Yeah. Okay, Pastor? Pwede mo move na ta? Padayon na tapos tuloy. Okay, so klaro na to ha. Ang impersonal love for all mankind, problem-solving device number 8, solves people problems. No? So, makaingon ka diha karon nga, lisuran. Uy, inimi pag yun. No? In the first place, lisod yun. Sa way pulong sa Ginoo. Pero sa diya nga, magtubo na ka, mabot na ka sa punto sa espiritual nga pagkahamtong, ma-develop nimo ang tawag og personal love for God, mupalos na padayon ang impersonal love for all mankind. No? Manifest man na. Yan namin mo na, Pastor Ben. Kung ikaw, wala pa mutubo nga to sa pagkahamtong, bisag gamay kay nga pagsulay sa tao, lisod. Bisag gamay kay nga pagsulay, lisod. Pero ikaw, kung mitubo na ka nga to sa pagkahamtong, bisag dako kayong people testing sa imong ginabuhat sa yon. Kinadyan. Sa yon. Tungos pulong sa Ginoo. Kung sa pulong sa Ginoo.
So, dihan mo makita o unsa ka powerful ang doctrine. The power of doctrine plus the power of the Holy Spirit inside us. Two power options. Sige, Pastor Will. So, nakita na ko, Pastor Ped, ang 10 problem-solving devices. Kuhan siya, Pastor Ped, kanang pwede mo siyang term na akong ginapangita nga isunod yun mo siya. No? Kaya kani, para itong gitunan na ito ganiya, nga ang personal sa tawag ini kaning personal sense of destiny nga mo-solve siya sa mga wrong choice of priorities. Ang personal love ang iyahang tuyo nga it solves motivational to obey God's plan. Nya karon ang impersonal love solves people problem. So dili jud ka makasolve sa impersonal love nimo kung wala jud kay pagtuon puspolong sa Ginoo. No. So kini siya no, gitunan na to ni siya. Natay problem solving number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 10. Ganit siya, ganit. Ganit siya. So, muna mo start sa problem solving device number 1, kaya na kita sala. So, kung aduna kita sala, ila ipamagi na mag-improve kita. Magamit din sa question 9. Dili gid pwede nga manabon lang ta kaya sala ta. Hindi na makuha sabon na akong sala. First John 1:9 din ang sulban niya na. So, sa diyan magka First John 1:9 na, ato na yung mga circumstances nga pwedeng ditso nga to sa people testing. Magamit mo ko siya. So, na po yung mga panahon nga ato makita nga magamit mo ang mga gitawag na to Petrus drill. Sa diyan ato na yung mga problema, magamit mo ang Petrus drill. Pero sa itong ito, ang series ginan siya. Ikan sa rebound, basic Christian modus operandi, no? Mamuna ang feeling with the Holy Spirit. Then faith drill. Then grace orientation, doctrinal orientation. Then personal sense of destiny, personal love for God. Then personal love for all mankind. And then sharing the happiness of God. And then occupation with Christ. Now, kana siya, muna na siya nagpataas na siya ng level. Ako actually, murag dili kay kumalibog kay bisan kini occupation with Christ and sharing the happiness of God. Pwede nila ko na matuwad, pwede ni siyang mabalik. Para sa kuha, when you share the happiness of God, that means you are at the height of your spiritual maturity. When you are occupied with the Lord Jesus Christ, that means you are in the height of the spiritual maturity. Pero sa inyo, kung sa inyong arrangement, either unahon nyo ang sharing the happiness of God and then occupation with Christ, wala na siya problema. Pero unahon nyo yung occupation with the Lord Jesus Christ and then sharing the happiness of God, pwede rin yan. As long as nag-start din sa rebound. Hindi pwede ang rebound mo lahi. Yes. Primary din. Primary din ang rebound. Sige, Pastor Roel. Okay, so klaro naman ito, no? Ang impersonal love for all mankind, problem-solving device number 8, solve people problems. Now, moving on, no? Sa gitawag ko 10 problem-solving device, ang gitawag ang number 9, mao na ang sharing the happiness of God, no? Problem-solving device number 9, no? So, this gives you the means to never be unhappy. Happiness comes from your relationship with Jesus Christ, not people or circumstances. Na i-explain na Pastor Roel kasi ninindutan na Pastor Roel. Meaning, kay kaning people o kanang mga circumstances, kung ano siya, dili mo last. Dili. Kuha na siya, conditional. Sa paitan ako ginapangita kanang
ah, temporary lang. temporary gyud. Mhm. No? Pero kaning gugma diya sa Ginoo, ang happiness, lahi gyud ang happiness kumpara sa ang happiness ng gisgutan di pastor within, no? Within. Yeah. Oh, within. So paglingon mo gud niya sharing the happiness of God na nakaikalipay sa sulod. Yes. So inner happiness ay iyang isutan. So this gives you the means to never be unhappy. Mhm. Hindi basta-basta na nga dili na ka ma-unhappy Na kay Irene sa imong sulod. o nakakatinuod ng kalinaw, kalipay, joy, no? So, kini siyang happiness comes from your relationship with Jesus Christ. Yes. So, ang iyang diskutan din yun, ang imong kalipay, nagabis na yun sa imong intimate fellowship with the Lord Jesus Christ. Dili na with the people Mhm. o through circumstances. Kay kasagaran may sa mga tao manggod, Huwag ka ng mga details of life. ang ilang kalipay, nagabi sa tao, Mhm. karon matagbo na ko yung tawhanan eh. Siguro basig naihatag ni Skoa. Kasagaran yung ang kalipay, no? Siguro karon na circumstances nga gwapo, Pasko. Pasko na ko'y bonus. Na. So usay ang tao nakafocus na. Yes, wala usa ka tao nga dili malipay nga kaya ang kwarta, kaya ang bonus, no? Malipay din siya na. Pero mo lagi na, kahit siya kalipay pero mo lagi Temporary na lang? temporary. No? Malipay yun nga po siya, pero temporary lagi. Pag mahulog yung bonus niya na pasuruin, unsa na po yung resulta. Oo, yan. Wala po yung kalipay. Samantalang, ang kining gitawag sharing the happiness of God, ang imong fellowship with the Lord Jesus Christ, na dili na gusto nimo nga ma-broken, di na nimo gusto nga ma-break, muna naghatag nimo og tinuod yun nga kalipay, nga wala nagabasi sa kalibutan ng butang na inyong madawat. Last man guni Lasting na nakalipay. siya. Oo. Lasting na siya. Bisan magali siguro kita no na-experience mo itong balatian no atong bila karon si manaha gikan Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes no. Ako lawas dali kay ning kabhang igo pong kalintura Oo. niya samtang na ako sa sulod sa balay ang akin yung isip gusto kong magbasa-basa gyapon pero lahi din ang debate na to sa natay balatian no muraga Luya gid. mo to kita sabid muhiga kita pahulay kita na in fact akong kita tanaw kung matagin na murag lalong pa kay sabayan o diin so siguro makita ko yung picture ng mga loya pa na so pero nagit ang desire so tinuod din ng gingon ni Jesus Christ the spirit is willing but the flesh is weak so kung nangyuhang lawas na igon mau-weak yun ka no nangyuhang desire pero inani no ang atong kinabuhi yun ang sharing the happiness of God, dili apektado. Kaya nakabis mo ang sharing the happiness of God sa Word of God. Yes, you know. Sumuto nga na, nagyapon kay, bisa man sa pagbalatian. Ang imong yung kinabuhi na, nagigay purpose na yung Ginoo, nagigay katuyuan nini, kung yung katuyuan na, basta wala ka nag-question sa Diyos. O gawas pa nila nga wala ka nag-question sa Diyos. Sa imo ha, sulod sa imong pangunawan na kay buhing paglaon. Nga someday mawala ka gini kini mga balatian, malagputan ni kay kamatayon, mawala ni mapulihan na gini kinabuhi nga hingpit, kinabuhi nga. So, kanunay nag-spark ang pulong sa Diyos sa imo ha. Kung ang pulong sa Diyos nasa imong kalag, kanunay siya nga nag-spark nga naghatag nimo og kusog
encouragement, kadasi, kaisog, nga diin, bisan man sa imong mga kahintang, magito na akong na Pastor Well, kanang mga martyrs diya sa Bible, ika na to, nga nung nagmadaugon man sila hangtod niya, abot kanila ang kamatayon. Because of the word of God na nag-spark na sa sinutuloy pinagbuhay. Nga bisan man sa kamatayon, hindi sila na, okay lang. Temporaryo lang yung kinabuhian eh. Grabe no? Pinaka-taas na kayo nga testing good, no? So kung pahaw ko sa Ginoo, mo-transfer ako. Gikan sa kalibutan, nga sa langit. Dili mawala ang ako ang kinabuhi. Bisan si Apostle Paul. Huwag ka nang isulti ng Apostol Pablo. For me to live is Christ and to die is gain. Kana nga statement. So, buti ko sa mga kaigsunan, kining sharing the happiness of God, resulta siya because of the Word of God nga nasa atong talanta. Mo-spark siya. Mo-spark din siya. So, buti ko sa nga mo-spark, kanunay nga mo gawas diya sa imong pangunahuna ang Word of God nga. Okay, right. Bisan pag nagbalatian to, temporary naman na. Siguro na yung mga kaigsunan na ito karon Pastor Well nga nasa ilang mga pagatian. Ang mga kaigsunan, kung nakapaminaw pa man mo, kaya pa man niya mga paminaw sa pulong sa Diyos, kung nakapaminaw ka mo nini, I know nga ang pulong sa Diyos nag-spark niya sa inyong kinabuhi. Mao ka nang giingon ni David sa Psalms 23 verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. So thou art, kanang word nga thou art with me, bukat kay na Pastor. Bisan magnaka sa gitawag na to Bingit ng kamatayan. bingit ng kamatayan. Nagtukan na, God, naka natuban ka na ko. Wata biya sa Diyos. Dili mo biya ang Diyos ato hangtod sa kamatayan. Kung nakanindot niya na kay hangtod na nga dalon tangan sa langit. God is with us. Sige, Pastor Wen, murag Okay, salamat Pastor Fred. So, the key or ang susi, no? Ang susi ko no, the key to sharing God's happiness is to keep your focus on Jesus Christ and consistently learn and apply God's Word. Mao na yung pinaka-secreto yun. No? The key to sharing the God's happiness is to keep your focus on Jesus Christ and consistently learn and apply God's Word. No? Kay matod pa sa John 15:11, ingon diri, these things I have spoken to you so that may joy may be in you and that your joy may be made full. No? Indot kaya na. Yang Proverbs chapter 3 verse 13, how blessed is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Ang Philippians 4:4, keep on having happiness in the Lord at all times. Induta no, nga bersikulo nga mo na nga bisag asat, bisag naaman ta karon sa panggingon ni Pastor Pidi nga nasa balatian, ingon niya nga na ang iyang unahuna gyapon gusto gyapon motuon, no? Una nga the mind is willing pero iha kunong lawas dili, no? Pero at least nay ang imuhang positive position gyapon sa pulong sa Ginoo Pastor Fred, no? So mao toy positive nga pag experience sa mga balatian nga in spite mo nagingon sa 1 Thessalonians 5:18 Pastor Fred, in everything is either good or bad give thanks gyapon, no? Dapat salamat gyapon. Yeah. So Philippians 4:4, keep on having happiness in the Lord at all times. Bisag asa mo karon, unsay sitwasyon nimo karon, no? Mo nagingon diya sa Romans 8:28 nga all things work together for good lang ang tanan. Nay purpose, nay katuyuan, no? Mo nagingon diya pod niya sa 1 Corinthians 10:13, di gid matag ang Ginoo pagsulay nga lagpas atong kapasidad.
niya kung masaligon kita niya siya gimuhatag og dutsanan niya gyapon no. So ingon po diri sa Ephesians 3:19, be filled with the fullness of God. No? Be filled with the fullness. Napayo sa kabersikulo na Pastor Ruel sa 1 Thessalonians 5:17 nga mamawsad ni Philippians 4:4 nga nagaingon po na rejoice forevermore. Yes. So ang pagkalipay di ay wala nag-depende sa circumstances. Naamang kasabalatian o wala din nag-depende din na. Nag-depende di ay sa doktrina nga nasa inyong kalag na makadawat ka. Yes. Wala kay na kay contentment, wala kay regret, no? So mo din na nga sa sulod sa imong kinabuhi ang pinaka-importante yun ang mga divine viewpoint ng sulod diya sa imong kalag. Yes. Kaya kung human viewpoint, Pastor Web, mo naman itong magbubulbul na. Reaction dayon. Kung human viewpoint, mo naman itong mga negative reaction. Kung divine viewpoint, natural, kini ang magawas, kini rejoice forevermore. In everything give thanks, for this is the will of God. Ang pulong sa Diyos nga nasa inyong kinabuhi, mo'y kanunay nga nagalipay ninyo. Makanakaad, temporary rin ka ng salibutan. Walay mo ka-eskapo sa mga balatian. In fact, sa itong mga kaisunan karon Pastor Owen, pila ka pastors nga itong mga ginapadayo pag-ampo, no? Nag-ampo ta sa itong mga kaisunan ng mga pastors na sa gas ng balatian. So, bisag gani ang ko ni Pastor Danny Yaya karon makita na ko sa post no, iyang paggumangkod ba na sa ospital karon no. Nanginanglan ko og dugo nga O positive kay nag-dengue. No? Bleeding na ko no. So praying ko na no, praying ko na ng bata. Yeah. Pastor Dadula. So daghang kita kampuanan. Si Pastor Henry ang puana po na to no. Yeah. Daghan po tag mga kaigsunan nga include them in your prayer. No? I-appeal ninyo sila sa inyong mga pag-ampo. Kay, sa ako nang giingon, the spirit is willing but the flesh is weak. Bisan pag tinuod nga gusto ka nga mabuhat, ang inyong luya yun. Now, actually, basin mo pastor, mura ko man na pastor, kanang dili man akong diskutan din sa the spirit is willing but the flesh is weak. Tinuod ka na siya nga ang una yun din ang kagamitan nga ang kinabuhi sa usa ka tawo tungod kinay old signature weak gyud ka. Pero masabtan nimo na siya sa diyang magatubo kas pagkahamtong nga ang priority nimo ang pulong sa Dios, ang priority nimo ang pagtubo sa pagkahamtong. And then moabot sa imo ang balatian, weak ka gyud, weak physically ka. So nasa nimo na huna mag-desire sa pagyapon sa mga spiritual ng tao. So yes, tinood ka na atong flesh good is weak good. With regards sa mga kalibutan ng butang. Kasi nung ka mo misinterpreted mo na pastor, ako lang i-explain kamay na kay usay i-ilustrar lang nato sa tuwang experience. Sige daw, Pastor Wel. Asa na gina, Pastor Wel? Okay, so atong hisgutan karon Pastor Pet ang tulo ka konsepto sa happiness. Sige, Pastor So Wel. there are 3 concepts of happiness. Una, ang gitawag og negative H. No? Negative H, no? So ang negative H, this is the happiness a person tries to find through some system of the world, such as material things, no? Material things. So perhaps you think winning the lottery, lotto ba, no? Lottery will bring happiness. Many people have won the lottery and found they are still unhappy, no? This happiness is not lasting, no? Ito sa negative. Negative H, no? Ay ang iyang kalipay Pastor Pet
Pandiri lang, pangkalibutan lang. kalibutan lang. Makadaog siya gloto, no? Niya, isa pagpila ka milyon niyang nadaog, pero ni end up gyapon nga dili siya happy. Nga naman, kana temporaryo ra man ang happiness. Dili man na lasting. No? Now karon napoy isa ka happiness Pastor Pet kaning gitawag lang H. No? Kaning H lang, this is natural happiness. Neutral. Neutral happiness. And is all the unbeliever is able to attain. It may be found in marriage, family, or business. No? Mao ni ang giingon ganyan nato Pastor Pet nga kung ang imuhang gugma sa imong asawa gitawag lang o sa tawag ito atong Human love. dili impersonal love, Ah, oh, human love lang nagi na expiration, no? so gitawag sa happiness. Oh, Nalipay ka nga kasal ka o naminyo ka na kay pamilya, kay pamilya, na kay negosyo. kay negosyo. Pero kana siya neutral, gitawag siya neutral na happiness. Kalipay sa inyong accomplishment. Siguro ikalimit ka o ka ng kurso, nakatrabaho ka, so may happiness din ha. No? Pero mag-convert siya sa plus happiness kung nagatubo ka na sa pagkantong. Sige na pastoral pala yun. Pero kung wala kay pulong sa Ginoo, kay gisgutan man nato ning H nga neutral happiness for unbelievers man no? Dili gini lasting yapon. Kay kanang marriage kung wa kay pulong sa Ginoo, di mo gyud na mo lahutay, no? Kay ang imuhang gitan-aw dia is subjective man no? Subjective. Kung matiguang na siya, kung mukunot na siya, ay expiration yun. No? Wala na. Imong family, mabungkag man gina kung why dili ang Ginoo sa sentro sa inyong pamilya. Ang negosyo, mawala na. Ang negosyo mawa, no? Kay Walang kabalong manage. way kabalo manage so sa dagan sa sitwasyon karon, no? Or walay Ginoo ba nga nag-una, no, sa maong sitwasyon. So mo na ang H, this is a neutral happiness. Now karon ang ikatulo ang gitawag plus H. This is God's happiness. It is a happiness and contentment only available to Christians. Para sa tuwa ni, no? Jesus Christ even had plus H on the cross because he knew he was fulfilling the Father's plan, no? So matod pa sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of the faith, who for the joy set before him endures the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of grace. So you may go through undeserved suffering, but you can have the same plus H, absolute happiness Christ had if you stay in fellowship and use faithless. Tama gini siya, Pastor Ruben. Sige, Pastor. Magaling diskutan din nga bisa naka sa mga suffering or undeserved suffering, you can have the same absolute happiness, plus happiness. So Christ had if you stay in fellowship and use faithless. Padayon, Pastor Ruben. If you get better and full of if you get bitter ba kanang bitter kay ka, no? And full of self-pity, you will move to sins of arrogance and become preoccupied with your problems. Ganito mo, Sabi tabo, your plus H will be done. pagbigan. Will be done. No? Mawa jud. So mo na nga gi-encourage kita sa John 15:11, my joy in you. So God's happiness is characterized by tranquility, contentment, capacity for life, and self-motivation.
Tranquility of the soul is inner peace. Complete trust in God's perfect plan. Contentment is being satisfied with what you have and who you are. You realize happiness is not related to people or circumstances. And you keep the details of life in perspective. Capacity for life comes from contentment. No? Timanan yun na ito na. Ang capacity for life comes from contentment. If you are content, you have the capacity for God to bless. Self-motivation means your happiness comes from within. Ano yung ingon ni Pastor Pedi kaniya? Nasa sulod yun, ang tinod nga kalipay. You do not sit around waiting on someone or something to make you happy. Wala na agad itong happiness niya. Kaya itong happiness na adri, no? Atod pa sa Philippians 4:11-13, I have learned to be, ang statement ni Apostol Pablo, I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I know how to live in prosperity. In any and every circumstances, I have learned and secret of being filled and going hungry, but of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthened me. Una ang statement ni Apostol Pablo. Nag-isgot ka na of spiritual flexibility. No? O, ang Luke 11:28, happiness belongs to those who hear my Father's word and keep it. No? So, atong makita din ang sharing the happiness of God, problem-solving device number 9, is perfect happiness, tranquility of soul, contentment, and capacity for life. No, Pastor, sige na, kadungag. Murag tama na siguro, Pastor Ruel. Yung sakto na yun. Salamat na yung kaya niya yun. Siguro naman yung mga comment, pwede ka mo maka-comment dito sa atong subject. Next Saturday, atong i-pick up siguro siya kung naman yung mga comment. But by now, ang atong oras, murag yung sakto na yun sa aking hatag kay Pastor Ruel. Bueno, mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala namang yun tayo panahon. Kung sa manamilit na kami kaninyo, angkod sa sunod di kayo, sa samang oras, alas 12:30, at alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, sa samang istasyon, People's Radio Broadcasting Services, bringing Christian faith to life. Ubo sa pagdumala ni Pastor Mike Yes, o sa iyang kaabag di Joel. Ini ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Ruel Gallo. Pastor Federico Andel. Magaingon, ang Diyos mag-uban ka na itong tanang. Bye-bye.